Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi nasa Earth pa rin tayo. Tingnan mo yung katabi mo kung nasa Earth pa rin yan, baka nasa Mars na. We are not yet in heaven. That's why we still can feel struggles. We can still experience struggles. But here's the thing, tanungin niyo ako kung ano? The God who blessed you before will bless you again today. The God who rescued you yesterday will rescue you again today. The God who gave you strength yesterday will again give you strength today. Yes, life is a series of problems. It is. But here's the thing. Emmanuel. God is always with you. Whatever struggles you are into right now, God did not promise na mawawala yan. Lalo na, bakit ganun? Nung nagsimula ako umattend ng feast, tuloy-tuloy naman na yung struggles ko. Patong-patong na. But here's the thing. Ang kaibahan, there is now hope in you. And the name of the hope is Jesus. Because He will always be with you. That's His promise. Hanapin mo ang Bible, wala siyang sinabi that His promise, you will be spared, you will be immune from problems. Sabi niyo, Hindi niya prinamis yun. Sabi niya, whatever you will go through, whatever you are experience, I am always with you. I want you to declare that in every person that you will meet for the next few seconds. I want you to tell every person that you meet, God is with you. You can hug them, kiss them. Kung magkakapamilya naman kayo, kung hindi naman kaka-close, huwag niyo munang halikan. Baka sampalin ka niyan. Peace bump ng mood. Alright, are you ready? Face the Gupan! Face the Gupan! Unleash the love! Lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman mo may karamay ka, nandito lang na tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. If you're ready, let's pray our favorite prayer at the feast. If you have your novena to God's love, the list of your dreams, the list of your prayers, you can bring it out and let's just lift up all your dreams. Kung wala naman, it's okay. I want you to recall all your dreams, all your prayers. And as one community, as one family, we pray your prayers and declare this prayer. Together, we make the sign of our faith slowly and meaningfully as we say in the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, we declare, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. Sigaw mo! And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. Friends, this is the Word of God that tells you, I am always with you. The all-powerful,
the Almighty, the one who can do great things, the one who can move mountains, is always with you. I want you to absorb that. We honor the word. We sing. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Please be seated for a while. Mamaya po papatayuin ko po ulit kayo. Today, I would like to share this verse or this passage. And perhaps this is a familiar passage sa inyo. This is Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Talaga ba, Brother Bars? 1 to 17? Opo, 1 to 17 ang babasahin natin today. Ang sabi dyan, eto, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham, Abraham, the father of Isaac, Isaac, the father of Jacob, Jacob, the father of Judah and his brothers, Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez, the father of Hezron, Hezron, the father of Ram, Ram, the father of Aminadab, Aminadab, the father of Nashon, Nashon, the father of Salmon, Salmon, not the fish, the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. Teka lang. Tingnan muna ako. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Solomon, the father of Rehoboam, Rehoboam, the father of Abijah, Abijah, the father of Asa, Asa, the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat, the father of Jehoram, Jehoram, the father of Uzziah, Uzziah, the father of Jotham, Jotham, the father of Ahaz, Ahaz, the father of Hezekiah, Hezekiah, the father of Manasseh, Manasseh, the father of Ammon, Ammon, the father of Josiah, and Josiah, the father of Jeconiah, and his brothers at the time of the exile to Babylon. After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abihud, Abihud the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok, Zadok the father of Akim, Akim the father of Elihud, Elihud the father of Eleazar, Eleazar the father of Mathan, Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David, and another 14 generations from David to the exile to Babylon, and another 14 from the exile to the Messiah. Sabihin nyo nga, Messiah. Tingnan nyo yung katabi nyo kung Messiah yan. Baka melongkot siya. Sabihin mo, Messiah ka dapat. Familiar kayo sa passage na yon? It's the genealogy of Jesus. Yun yung angkan ni Jesus. Now, kada kailan binabasa yan? Second Sunday na, or second day ng simbang gabi, Misa de Gallo. Tandaan nyo, second day ng Misa de Gallo, yan ang gospel. At kapag binabasa natin yan, kamusta kayo? Tulog. Diyan lang ako nakita ng nakatayong tulog. Binabasa ni Father yung gospel, tulog na, naghihilik na. Kasi nga, sobrang haba ng gospel ng araw na yon, nakatulog na. Tingnan ng katabi, sabihin mo, friend, huwag tayong matulog. Brother Bars, tell us, what's with the genealogy? Knox, English. Anong meron sa genealogy na yan? Hindi nga namin kilala yung ibang binanggit dyan. Pakialam namin doon sa mga binanggit na pangalan. Oo nga naman, di ba? Pero bakit nga ba yun ang key passage natin for today? Tanong nyo kung bakit? Alam nyo po, marami tayong madidiscover sa passage na yan, sa genealogy ni Jesus. Alam nyo, I can give an entire 3-day retreat
using this passage. Kasi siksik yan. Ang dami nating matututunan dyan. But today, we'll focus on our theme ng ating feast, ng ating recollection that our speaker will give to us. Mamaya ipapakilala ko sa inyo. But again, let's focus on the theme. And the theme is the joy in waiting. Tignan ng katabi, waiting ba yan? May hinihintay ba yan? Naghihintay ba ng one true love yan? Masaya ba siyang naghihintay? Yung iba, tinatawanan na lang eh. The genealogy of Jesus, akala natin ang boring. Ano ba yung mga pangalan na yan? Hindi ko nga alam banggitin eh. Akala natin mahabang listahan lang siya ng mga tao na hindi naman natin kilala. Pero alam nyo, the genealogy of Jesus is actually a powerful story about waiting. Centuries of waiting. Ang tagal ng paghihintay. Ang tagal nilang hinintay. Sino ang hinihintay? The Messiah. Yung tagapagligtas. Ang tagal nilang hinintay. Tingnan ang katabi. Tanungin mo, ano ang hinihintay mo sa buhay mo? Sabihin mo, baka ako na yan. Ayan, yung grupong bang yan? Nagtabi-tabi kayo, ha? Okay. Siguro nag-group prayers kayo. Di ba lahat tayo may hinihintay? Jowa, hinihintay mong gumaling sa sakit. Ikaw o yung kamag-anak mo, kapamilya mo, naghihintay ka ng breakthrough, naghihintay kang yumaman, naghihintay kang ma-promote, naghihintay kang lumabor negosyo mo, naghihintay kang matupad ang pangarap mo, naghihintay kang graduate, naghihintay kang pumasa ng board exam, naghihintay kang magkaasawa, naghihintay kang magkaanak. All of us may hinihintay. And I want you to offer to Jesus today kung ano ang hinihintay mo. Offer it today. Especially offer it today. Balikan natin yung passage kanina. Each name represents a lifetime. Each name, it represents a generation na hoping, longing, and trusting that God would one day fulfill His promise of a Savior. Umaasa sila. O, tingnan mo yung katabi mo ulit kung umaasa. Sabihin mo din sa katabi mo, huwag ka rin paasa. Yung inaakala natin na listahan lang yan ng mga angkan ni Jesus is actually, listen to this, huwag niyong palagpasin to, it's actually a testimony of God's faithfulness na nag-a-unfold, na ipapakita slowly, quietly, and purposefully. My dear Feast Dagupan family, listen to this, huwag niyong palagpasin to. Your season of waiting is a testimony of God's faithfulness, unfolding slowly, quietly, and purposefully. Yung paghihintay mo ngayon, slowly, pinapakita niya that God is faithful sa iyo. In those generations na nabanggit, we meet people who waited with joy. Even when life was uncertain, hindi nila alam talaga ba, darating ba? But they waited with joy. Si Abraham, nabanggit, tama? He waited for a promised son. Si Ruth, nabanggit, tama? She waited for redemption after loss. Si David, nabanggit, tama? David waited to become king while running from danger. Yung mga nabanggit ko at yung mga andon sa pangalan ng genealogy, they all live in the tension between God's promise and its fulfillment. Yet, within that tension, many of them found joy, not in the outcomes, but in the one who promised. Hindi nyo ako narinig? They did not find joy in the outcome, on the result, but on the one who promised. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito Your joy in waiting is not found in the outcomes, in the results, in the achievements. Pag yumaman ka na, pag nagka-jowa ka na, pag nagka-asawa ka na, pag nagka-anak ka na, your joy is not found there. Your joy is found in the one who promised, Jesus. It is found there.
The genealogy teaches us that God's timing is rarely rushed, but it is always right. God worked through imperfect people and imperfect seasons to bring forth the perfect Savior, Jesus Christ. Same is true in your season of waiting. Pakinggan nyo to. God is also working through imperfect situations and through imperfect people in your lives. Kung inaakala mo na parang walang nangyayari, na parang hindi ka umuusad, na parang natutulog ang Diyos, know that God is still moving. Alam niyo yung kanta ni Lord? Pag ganyan, sabi niya, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like that. The joy in waiting does not come from pretending that waiting is easy. Yung tipong nagpapanggap ka na ang daling maghintay. Ang hirap maghintay nakakabagot. Hindi yun yung, ang joy hindi yung, ay, hindi ako napapagod maghintay. No, no. That is not joy. Hindi yun joy. Tingnan mo katabi, baka Joy ang pangalan niya. Si Joy yan. Joy in waiting comes from trusting that God is doing something meaningful, even when we cannot see it yet. That is joy. J-O-Y, joy in my heart. Deep, deep down in my... Alam ko ng mga edad ng mga sumabay. Our waiting, whether for direction, healing, restoration, or answered prayer, o kaya naman magkaanak ka, magkajowa ka, is held by the same faithful God who wove together every life leading to Christ's birth. Ibig sabihin, yung nag-ayos ng genealogy, yun din yung nag-aayos ng buhay natin today. And that is God. The genealogy of Jesus reminds us waiting is not wasted. In God's hands, waiting becomes preparation, shaping, and ultimately fulfillment. And the joy we experience in the waiting is a quiet, steady assurance that the God who kept His promise then, pakinggan nyo to, the God who kept His promise then will keep His promise now. Now. So as you wait, whether sa jowa, whether gumaling ka, matupad ang pangarap mo, yumaman ka, lumago ang negosyo mo, ma-promote ka, ano man ang hinihintay mo, listen to this, here's my prayer. May you find joy, not in what you are waiting for, but in the one who waits with us and works through every generation to bring His promises to life. That is God. May I invite everyone to please stand. Jesus, thank you for your word. Thank you for the gift of waiting. Because in the waiting process, we prepare for that blessing. But Jesus, today we ask you to please grant us what we need. Grant us the patience. Grant us the excitement to wait. Pero hanggang hindi pa dumarating, hinintay namin, Lord, please grant us the grace to be joyful. Because habang naghihintay kami, we know that you are always with us. Because you are Emmanuel, God with. We honor the word. We sing. It's a lamp unto my feet and a light unto my path. Please be seated, everybody, and habang maupo ka, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matutulog. Alam ko, relax po kayo kasi nasa sinihan kayo, pero wag po kayo matutulog. Today is a very, very special feast for us because we will have our family Advent recollection. Dahil po panahon na po ito ng Adviento, panahon na po ito ng Advent. So para mas ma-explain yung Advent at ano nga ba ang relevance nito sa buhay natin, we invited someone who can really explain to us and share to us ano nga ba ang Advent at paano nga ba magkaroon ng joy in Advent or joy in waiting. So, my dear Feast Dagupan family, hindi ko na patatagalin. Please give a warm Feast Dagupan clap and welcome to Reverend Ivan of MHCC.
When Christ was born on the eve of Christmas, wala naman pong Noche Buena, wala naman pong Christmas lights, Christmas tree, ni wala ngang mga Christmas songs. It was just a simple night, a silent night, and a sacred night. And that night was filled with hope. Why? Because Mary and Joseph waited with joyful hope. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone! Gusto niyo pala English? Sige po, pakibati na inyong katabi ng magandang umaga. Sa kaliwa, pakisabi, mapalad ka. Sa kanan, pakisabi naman, malapad ka. Hindi, we are so blessed today. Why? Because we are here. Tinawag tayo ng Diyos na pumunta dito sa Banal na Eucharistia para umatid dito sa the feast because ang Panginoon merong mensahe sa ating lahat. Amen po ba? And of course, hindi lang si Jesus ang tumawag sa atin, but most especially ang ating mahal na ina. Tinawag din tayo dito sa Banal na Eucharistia kanina, dito sa the feast na ito, kasi tomorrow, we will be celebrating the Solemnity of the Immaculate Conception. Amen po ba? May mensahe ang ating Panginoon, may mensahe ang ating mahal na ina. We are so blessed because we have this Advent recollection. Amen po ba? At itong Advent recollection, last week, nag-start na po, it marks the transition of the ordinary time at pumasok na tayo dito sa Advent season. Advent season. Pakisabi nga sa katabi, we are now on the Advent season. At itong Advent season, Advent comes from the Latin word adventus, which means coming. May ina-anticipate tayo, may hinihintay tayo. At sino ang hinihintay natin? Si Jesus. At short catechesis lang. Sa ating simbahan, sa ating pananampalataya, there are three kinds of Christ coming. Tandaan po ninyo ito Past, present, and future. Yung past, nung si Jesus ay ipinanganak, the birth of Jesus, the Christ coming, nung siya ay pinanganak. Pangalawa is the risen Lord. Ito yung everyday. Christ manifests Himself to us sa ating mga daily devotion, weekly devotion, itong the feast. Christ manifests Himself through us and through other people. Past, present, at ito, future. We also anticipate Christ coming. Ito yung parousia, the second coming of Christ. We do not know when, where, and how, kung paano darating ang Panginoon. Pero the fact is, darating at darating ang Panginoon. Pakisabi sa katabi, darating ang Panginoon. At itong Advent season na ginagawa natin, we are waiting, we are anticipating, and actually, this is our expression, and it is connected to our anticipation of Christ coming, the second coming, or the parousia. Now, in this Advent recollection, this is our question. Rev, brother, sister, paano tayo magkaroon ng joyful waiting? How can we have this joyful disposition in anticipation for Christ's coming? Simple lang naman itong Advent recollection ni Rev Ivan. Bumalik tayo sa Belen. Imagine a Belen. May nakita na po ba kayong Belen? Nakita na ba kayo ng Belen? Sino-sino yung mga character ng Belen or ng nativity scene? Bigyan niyo ako ng character. Sino? Baka. Baka agad. Grabe na. Saint Joseph. Very good. Sino pa? Mary. Sino pa? Jesus. Sino pa? Three Kings. Sino pa? Ang mga hayop. Mga animals. Let's go back to the nativity scene. Huwag na tayong lumayo. We over-romanticize the nativity scene. Of course, nandyan si Mary, nandyan si Joseph, the three kings. Ang ganda ng story. Pero nakakaligtaan natin yung manger, yung Belen, yung kubo. Si Mary,
ang saya kasi they received Christ. Si Joseph, excited. How much more the three kings? How much more yung mga hayop? Let's reflect on the manger. Let's reflect on the Belen, sa kubo. It was just a simple manger. It was just a silent manger. And it was just a sacred manger. Nakakatuwa, napakaganda. Because in this Advent season, in this birth of Christ, Christ will not be born anymore on a manger, but on our hearts. And let us reflect, yung puso ko ba ngayon? Yung disposition ko ba ngayon? Parang manger din ba? Parang Belen din ba? Do I have a silent heart? Do I have a simple heart? Do I have a sacred heart? Unahin natin yung simple heart. Christ is King. Christ is the Messiah. Christ is our Savior. Pwede siyang ipanganak sa isang hotel during that time. Pwede siyang ipanganak sa isang hospital. Pero He chose to be born on a simple manger. Hindi ko alam bakit. Maybe this is it. It reminds us na in this Advent season, in this December, meron tayong maraming expectation, lalo na maraming Christmas parties. Dapat ano kayong damit kung susuotin in this Christmas party? Ano kaya yung party na gagawin namin sa family? We are overwhelmed with all our preparation na nakaligtaan na natin yung pinaka-importante. What really matters in this Christmas season? No other than but Christ. Nung ako po ay nasa seminaryo po kami, marami po kaming program. We also conduct Christmas parties, lalo na sa mga kabataan, sa mga preso. At one time, itong superior po namin, pare, nag-decide siya na, what if, para mas maging meaningful yung Christmas party natin ngayon, what if we will conduct a Christmas party sa Missionaries of Charity? Nakapunta na po ba kayo sa community ng Missionaries of Charity? Napakaganda. Why? Kasi makikita mo doon yung talagang authentic service and love ng mga madre sa mga mahihirap. And one time, may nag-donate po sa amin na mga Noche Buena Pack. And then, mga simpleng laruan lang naman. Yung Noche Buena Pack, simple din. Mga canned goods, mga noodles, mga tuyo. And we decided na ibigay ito sa mga tao doon, beneficiaries sa Missionaries of Charity. At alam nyo po, nung nagkandak kami ng Christmas party, then binigay na namin yung mga laruan sa mga bata, yung mga pagkain sa mga may sakit. After the activity, lumapit po yung madre sa akin. Pagod ako kasi MC kami during that time, nagkandak kami ng games. Sabi ng madre sa amin, "Brother, thank you for making Christ present in our community." Biglang nawala yung pagod ni Rem. Bigla akong nahiya. Kasi pagod ako, at the back of my mind, nagreklamo na ako kasi gutom na ako. Gusto ko na mag-lunch. Nahiya ako bigla kasi in those simple act of generosity na binigay namin, we were able to make Christ present on that community. Simple lang naman. And I believe kayo din, you are capable of making Christ present to other people. Itong the feast na ito, simple may it be, pero each of us, we contribute to other people. We make Christ known and present in this Advent season. How is your heart right now? Do I have a heart like a manger? Do I have a heart like a Belen? Ano yung una? Have that simple heart. Pangalawa, have that silent heart. Siguro naman si Jesus, He is our King. He is our Savior. He is our Messiah. Pwede niya naman na after ipanganak, pwede naman may engranding celebration. Merong mga kanta, talagang dapat masaya. Kasi He is our Savior. But then, Christ decided to be born on a manger, in a simple manger, silent manger. Let's go back to Mary and Joseph. Siguro kung maingay during that time, siguro kung maraming banda, maraming kantahan during that time, siguro hindi nalasap ni Mama Mary
at ni Joseph yung presensya ng Panginoon. At it is a reminder for us that in this Advent season, busy tayo lahat. We have our own profession, we have our own works, we have our own responsibilities this December. Pero hopefully, huwag nating kalimutan na tumahimik muna sandali. Have that time to reflect and to immerse yourself in silence. Because remember, the language of God is silence. Hindi bastos ang Diyos. Hindi ka kakausapin pag may kinakausap kang iba. Tinuruan mo kami sa seminaryo. Gusto ko pong i-share yung experience ko po sa seminaryo. Tinuruan ko kami na this simple act of devotion. Kasi darating sa time na even kaming mga pare, even kaming mga seminarista, even kaming mga brother, darating talaga sa, we are not excused sa tinatawag na parang pagod. Darating sa time na papapagod at mapapagod din kami. Darating sa time na everyday we do our ministry, we preach, nagbibigay ng misa, nagbibigay ng sacrament. Darating sa time na parang we have this temptation, na parang nagiging routinary na rin yung activity. Nawawala yung meaning, nawawala yung pinaka-essence na ginagawa namin. Darating at darating sa time na we will reach that point in our journey na we will experience spiritual dryness. At tinuruan kami, Brother Reb, pag dumating yung point na pagod, na pagod, na pagod, na pagod, na pagod ka na, hindi mo na nakikita ang meaning dahil pagod, na pagod, na pagod, na pagod ka na. Pumunta ka lang sa chapel, umupo, have that moment of silence. Hindi mo man alam kung anong dasal mo, umupo ka lang dyan. Just look at the cross. Wala lang. Magpahinga ka lang dyan. Talk to God because the language of God is silence. Brothers and sisters, dumating na po ba kayo sa time na pagod, na pagod, na pagod, na pagod ka na dahil matigas ang ulo ng anak mo? ML lang ng ML, wala nang ginawa, hindi marunong maghugas ang pinggan. Pagdating sa bahay, scroll ng Facebook. Inutusang bumili, hindi pumunta sa tindahan. Sa mga teachers dito, hindi mo na alam kung paano disiplinahin yung mga students. Hindi mo nakikita na yung meaning ng ginagawa mo. Sa mga ministers natin, hindi na natin alam kung paano ibabalance yung schedule this December. Pagod na ako. Have that moment of silence this Advent season. Sayang naman, darating si Jesus, hindi prepared yung heart mo for His birth. The language of God is silence. Have that simple heart, have that silent heart, and last is, have that sacred heart. Sacred heart, let's go back to the manger, to the nativity scene. Let's go back to the Holy Family. What makes that night sacred? What made that manger, that Belen sacred? Not only because merong mga hayop, merong mga three kings, but most especially, nandun kasi yung Holy Family. And this Holy Family, hindi lang si Mary and Joseph, their love was united in Christ. It was Christ who made that night, who made that manger, who made that Belen sacred, a family united in Christ. In this Advent season, ako, parang lately lang ito nangyari. Kasi supposedly, dapat magbabakasyon ako sa bahay. Excited ako. Kasi, in-anticipate ko ito kasi every Christmas umuwi ako ng bahay. Now, kasi late na ako late na ako nag-book ng ticket. Kasi nagkaroon ng conflict sa schedule namin. Late na ako nag-book ng ticket at nakita ko ang mahal. In-expect ko lang baka 4,000 or 3,000 yung ticket, 5,000. Kaya pa yan? Nung check ko na yung ticket, umabot ng 12K. Sabi ko, ay shucks. Wala akong pang
Wala akong pambili ng ticket. Sabi ko kay mama, Ma, sorry, wala akong pambili ng ticket. Bawi na lang ako next Christmas. At medyo nalungkot ako lately kasi in-anticipate ko talaga. Nalungkot ako. Pero, ayun, parang mamimiss ko itong Christmas without my family. And malayo ako sa family ko. At siguro iiyak ako this coming December 20. Pero, what's my point? We may have an imperfect family. You are mga blessed dito, yung mga complete family na nandito ngayon. Not all family are perfect. Iba OFW, iba may trabaho yung nanay or tatay, iba may problema sa bahay, iba hindi nagkakaintindihan si nanay, si tatay, may nagkatabuan ang magkakapatid. Pero I want you to embrace the imperfection of your family. Kasi wala naman talagang perfect na family. But the point here, you are still blessed because you have your family. And the fact nandyan si mama, nandyan si papa, nandyan si ate at si kuya, it is a manifestation that each of us is loved by God. Each of us is being loved by God. Swerte ka nga, kasama mo yung family mo this Christmas. Ako, hindi. Hanggang video chat na lang. Pero siguro, paano ko mas magiging mapabanal yung family ko this coming Christmas is to this simple act of video chatting. Mag-video chat na lang kami. And malungkot man, pero I am very happy because I was able to connect with my family. And this connection is always rooted in Christ. Last is, sa bahay, doon po kami na-assign ngayon. At meron pong very inspiring family for me. Nakilala ko po siya. Her name is Nanay Nori. She is a catechist. Catechist po siya. Then yung anak niya is also a lector. Tapos yung tatlo niyang anak na lalaki, sakristan. Para pag tinignan ko sila, parang holy family. Kasi talagang nagsiserve sila sa simbahan and regular, nagsisimba sila every Sunday at buong family nagsiserve sila sa Sunday Masses doon sa parish namin. One time, nakausap ko siya. Kinanong ko siya, what made you persevere in the ministry? Hindi naman sila ganun kayaman. Hindi naman sila ganun talagang well-off. Pero bakit may time pa rin kayong mag-serve? Alam niyo po anong sabi ng nanay? Sabi niya kasi, Brother, Rev, grasya naman lahat ng Panginoon. Alam mo, yung anak kong babae, yung lector, she is a DOST scholar. Yearly, she received 85,000. Nag-aaral po siya sa State University. Wala na siyang binabayarang tuition fee. At itong 85,000, talagang pumupunta lang kay ate. At itong si ate na nag-aaral, ito yung 85,000, minsan wala silang pambayad ng kuryente, itong pinambabayad nila. Minsan wala silang ulam, ito yung pinambibili nila. Naging productive yung panganay. Nagkaroon siya ng mini business na chicken pastil at ito yung naging investment niya. At lumago. Yung pangalawang anak niya na lalaki, nakapasa din sa isang scholarship na yearly nakaka-receive ng 65,000. Nag-aaral sa State University. Wala ring tuition na binabayaran. 85,000 plus 65,000. Kaya na mag-add yan. May nare-receive din. Then, pangatlo niyang anak, nakapasa din ng isa-isang scholarship. Hindi niya ni-reveal yung tuition, yung scholarship, pero may nare-receive din. At sabi niya, yung bunso niyang anak, elementary pa. Pero for sure, matalino din to. At alam niyo po, sabi niya sa akin, alam mo brother, mahirap man kami, pero grasya pa rin ng Panginoon. At itong pagsisilbi na ginagawa mo sa simbahan, this is my parang bayad ko sa Panginoon. At pag nagbigay ka sa Panginoon, ibabalik ng Diyos siksik, liglig, at umaapaw. And this is a kind of a holy family. And I believe, as they celebrate this Christmas, this coming Christmas, talagang masaya. Nainggit na nga ako. Talagang nakikita ko sa kanila yung holy family.
the humility, and their love and service sa Panginoon. And it is a reminder for us as we prepare ourselves for the birth of our Lord Jesus Christ in this Advent season, as we have this joyful wait for the coming of our Lord. Let's ask ourselves, do I have a simple heart? Do I have a silent heart? And lastly, do I have a sacred heart? May I invite everybody to please all stand. And as I end my simple sharing with you as we have this Advent recollection, let this be our prayer. Gusto kong ilagay ninyo ang kanang kamay ninyo sa inyong mga puso. Ipikit ang inyong mga mata at sa katahimikan ng inyong puso. Let this be our prayer. Lord, give me the courage and inspiration to remind myself to have a simple heart. Lord, marami po akong concerns and anxieties for this month. Maraming concerns sa profession. Maraming concerns sa family. Not to mention my personal struggles. Minsan di ko alam kung saan patutungo. Di ko, Lord, alam kung anong gagawin ko for this month because I am full of concerns and anxieties na nakakaligtaan ko na yung what really matters in this Advent season, in this Christmas season. You really matters in this Christmas season, Lord. Help me to remind my heart to have this simple heart to receive you in my little manger within my heart. Lord, give me the grace and courage and inspiration to have this silent heart. Sorry, Lord, many times na-overwhelm ako sa mga concerns and problems sa meron ko ngayon. Nakakaligtaan ko na magsimba, magdasal at pumunta sa simbahan. Lord, sorry kasi mas pinapairal ko yung pride ko, mas pinapairal ko yung sarili ko, at mas kinakausap ko yung sarili ko, na nakaligtaan kong kausapin ka this Advent season. Remind me to go to church at least 30 minutes, 1 hour of silence, because I believe that in the silence of my heart, you are there, manananahan ka sa akin. Lord, give me the inspiration and courage to have that sacred heart. This time, gusto ko naman ilagay nyo yung kanang kamay nyo sa balikat ng katabi nyo. And I want you to imagine na nandun po kayo mismo sa Belen, nandun po kayo sa manger. Ipinanganak si Jesus. Kasama mo yung katabi mo ngayon. Nakakaakbay ka sa Kanya. What made that night sacred? It's because Mary and Joseph was there. They were full of hope and joy. Nakita mo yung ngiti ni Maria, nakita mo yung galak sa puso ni Jose. Narinig mo yung iyak ni Jesus. Nakita mo yung liwanag ng Belen. What made that night sacred was the Holy Family. I want you now to bring your family on that manger. Nakita mo si tatay, nakita mo si nanay, nakita mo yung kapatid mo, si tito, si tita. You saw their joy, you saw their imperfections. But beyond the imperfections of our family, pinili pa rin tayo na mapapilang sa ganyang family. Imperfect may they be, but we strive to be good, to become a holy family. Because Christ was there. Ngayon, lumapit ka sa Belen, pumasok kayo. Hawakan mo yung kamay ni nanay, hawakan mo yung kamay ni tatay. Pumasok kayo sa Belen. Hawakan mo yung pisngin ni Jesus. And in the silence of our heart, whisper a prayer.
Tingnan mo naman ang mahal na ina. Magpasalamat ka naman. Tomorrow we'll be celebrating the solemnity of the Immaculate Conception. It is a reminder for us na sa kabila ng ating unworthiness, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating shortcomings, we are being reminded by our Blessed Mother. Tao rin ako, minsan din nagkamali, pero nagpatuloy pa rin para maging banal at para maging karapat-dapat. Listen to these words, O Joseph. Kung ang maruming basahan nga, nakakalinis pa rin, how much more tayong mga tao na pinili ng Diyos para maging instrumento ng Kanyang grasya. Bagamat hindi karapat-dapat, pero minarapat ng Panginoon. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Let's give a big hand to Reverend Ivan. Let's continue to pray for him kasi po malapit na po siya maging pare. So madadagdagan po ulit tayo ng mga pare. But again, I want you to please include him in your prayers. May I invite everyone to please stand. The joy in waiting. Ulitin ko lang po yung tanong ko kanina. Po sa inyo ang may hinihintay. Lahat tayo may hinihintay. Iba't iba ng hinihintay. All of us are in the season of waiting. Kami pong mag-asawa, hingit sa kalaman ninyong lahat, I think most of you know this, we will be celebrating our 6-year wedding anniversary this December 18. We are 6 years married. But up until now, we still don't have a child. For 6 years, up until now, we are in the season of waiting. Our season of waiting. Can I be vulnerable sa inyo? Okay lang? Okay lang? For the first few years of our marriage, na hindi kami magkaanak, we've been arguing every month. Every month. At hindi lang away, humantong na, hindi lang argument, humantong na sa away. Humantong na sa sisihan. Ikaw kasi may problema ka eh. First few years of our marriage. In our waiting, we did not feel joyful. Actually nga, every month, alam niyo yung nararamdaman ko? Takot. Kasi kapag pag dinalaw siya, pag mayroon siyang dalaw, again, mapufrustrate na naman siya. Mag-aaway na naman kami. Sabi ko, nakaka-stress. Nakakatakot. Every month, ganun. Until one day we have decided, okay, let's sit down.
pag-usapan natin dalawa. And I love what Rev said, si Reverend Ivan. The manger, sacred. So I told her, again, usual, alam mo, cliche na to, we need to trust God. But we do not just trust God, we trust God's process and timing. It's easy to say that we trust God, but sometimes we do not trust His process. We do not trust His timing. But today, God is telling us, do not just trust me. Trust my process. Trust my timing. So yun ang pinag-usapan naming dalawa. And then sabi ko sa kanya, when we are in this process of waiting, let's make this an opportunity to be closer to Jesus. To feel more of His presence. That regardless of the outcome, the result ng aming papa-work up sa aming pambibaby, we will still be joyful because we have the blessing born in the manger of our hearts. And that is our message for you today. Hindi ko alam kung anong hinihintay nyo. But sabi nga ni Rev, you allow Jesus to be born in the manger of your heart. Then, you will be joyful in whatever seasons you are into. I hope this song will speak to your heart. Perhaps you know this song, but feel that God is singing this song sa inyo. Perhaps familiar kayo sa kantang ito. If you know this song, shut up na lang kayo kung kakanta. You can sing with me if you know this song. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo, ang hinihintay mo, ang dinadasal mo, ang hinahangad mo ay makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. I want you to close your eyes and put your right hand over your left chest and let's just say this prayer. Jesus, I surrender my timelines, my worries, and my need for control. Teach me to find joy in this waiting, not in what I hope to receive, but in trusting that you are with me and working for my good. When I grow restless, steady my heart. When I feel unsure, remind me of your faithfulness.
fill this season with peace, hope, and quiet joy. I release everything into your hands, and I choose to wait with trust and gratitude. In Jesus' name, Amen. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.